In Amerika, napakarami ng mga doktor ang nagsalita. May pinos nga po ako. Galing sa isang napakabata pang, nasa timeline ko po. Tingnan na lang po ninyo. Hindi man dinidili. It is about the vaccine, mga kababayan. For you to understand kung ano po ito, asa na yung isa? Ito, kuya. I-replay ko po ito. Portion lang. And it will be our second topic. Pakinggan po ninyo. Malinaw naman po yung pag-English ng mga Germans. Okay na yan. Wala kasi po kayong tigil sa paniniwala dito sa mga... Dangol. Yan, halina. Sige po. Ito po. Pakinggan ninyo. So, we need to... Yes, thank you very much. My name is Heike Schilling. I'm a medical doctor from Hamburg, Germany, and I'm one of the co-founders of Doctors of Enlightenment in German. Hamburg, doctor from Hamburg, Germany. And member siya ng Doctors for Enlightenment. Kasi napakaraming doktor na sa buong mundo, dumilim na yung utak na COVID. Ito, Doctor for Enlightenment. Yung iba, dumilim yung utak kasi, pati mata, yung paningin nila, kasi natakpan na ng dolar. Tulad dito sa PhilHealth na nangyari. Wala na. Magkasapakat yung PhilHealth dengan hospital. Kaya yung mga doktor, ano niya yung kinamatay niyan? Heart attack, i-COVID mo. Ano yan? Renal failure, COVID. Cobra. Ärztliche Aufklärung, in Spanish, Médicos por la Verdad. This organizations of medical doctors represents more than 1,000 international doctors worldwide. Kita mo na. More than 1,000. Kala ko, Germany lang, international doctors worldwide. So silang tatlo, mga kababayan, pa-presscon to tell the whole world that this COVID is a lie. It is based on, tawag dito, false science. Right. So, and what we say together is that this story with COVID-19 is not on any scientific basis. Malina. Itong issue daw, itong kaso ng COVID has no scientific basis. Ang mga claims. Kumusta kayo mga doktor dito sa Pilipinas? Ganon pa rin? Pag naubos na siguro yung kwarta ng pag naubos na yung pera ng PhilHealth, kaya I appeal to the senators and congressmen. Kaya lang, may nag-sponsor na yatang bigyan uli ng billion-billion yung PhilHealth. Pag ako sa inyo, isuspend din ninyo tulad ng suspension of classes. May suspension tayo ng classes. Isuspend din ninyo. Kasi pag wala ng pila, wala nang pera pong nilalabas yung PhilHealth, sasabihin ko po sa inyo, wala nang i-declare yung hospital na COVID. Ano yung kinamatay niyan? Gutom man niya, gutom. Di ba niya, baka niya na COVID? Hindi, wala na niyang COVID. Gutom nga niya talaga. Kinamatay niya. Ngayon po, nabangga, motorcycle accident. COVID yun. Wala na pong ibang sakit ngayon. COVID. Lahat. Stroke. COVID pa rin po. Kasi pag dineclare pong COVID, automatic po, release yung advance na PhilHealth. That is the only way, senators.
Kung talagang gusto ninyo maayos ang ating bansa, i-freeze ninyo po yung wag na ninyong bigyan ng pondo. Wag na ninyong bigyan ng pondo. Inubos na nila. Ipakulong na muna ninyo yung lahat ng mga kriminal dyan, mga magnanakaw, kawatan. Then siguro after 2 years, we revive the PhilHealth. Gano'n na lang po. Pero ngayon, uubusin lang po nila. It has no scientific basis, mga kababayan. It's just a lie. It is just a lie. Sabi ko sa inyo, yung ako nauna tayo na nagsabi nito, at alam niyo yun. Sabi ko sa inyo, itong COVID po, it is a created crisis. It has a political agenda. It is about control. Ang ginawa ng mga ulupong, yung ordinaryong flu virus, because flu is a virus, tinangalanan nila, ginawa nilang SARS-1, naging SARS-2, SARS-CoV-2. Itong SARS-CoV-2, ito yung COVID. Then ginawa nilang COVID. Anong objective nila? Parang yung repackaging ng product, the same toothpaste. Parehas lang, sumusubo. Pang marketing strategy para magmukhang bago, the same virus, the same toothpaste, mga kababayan. Anong tawag doon? Analogy. Using analogy, mga kababayan. Yung toothpaste, para magmukhang bago, dinagyan ng kalamansi. Tapos, buminta niya, may kalamansi niya, bagoan niya. Yun ang mindsetting po. Tira naman yung kalaban ng toothpaste. Bago naman. Nahugot yung buyer, yung mga customers doon naman. Isip naman ng strategy, marketing strategy yung isang toothpaste company. Gawin natin with whitening. Advertise naman sila. Ganon ang ginawa dito. Rinipackage nila yung flu and name it COVID para iisipin natin bago. Then, through the use of media, mga kababayan, in governments, palabas sila ng mga informasyon. Ito mas deadly ito. Pumutok nga, kita ninyo, naintakutan yung mga tao, ayaw nang lumabas. Binta sila ng PPE. Yung PPE yung pumapatay sa mga health workers, tingnan ninyo yun. Balot na balot yung katawan. Makahinga ka pa doon. Tapos sasabihin nila, kawawaan niya. Tingnan yung marketing strategy nila. Kawawaan niya yung mga frontliners. Pag hindi niya kayo sumunod sa protocol, nangangamatay na niya. Ma-overwhelm yung, ganon yung script nila. Binta sila ng mga mask. Ngayon, face shield. At yung pinakamalaki nilang ibibenta to governments all throughout the world, targeting 7 billion people, yung they refuse, mga kababayan, to accept cures. Ayaw nila. Dapat yan. Di pa kayo nakakalata sa ganong strategy? Pinagluloko tayo. You want to attack the virus kung gusto mo. Napakasimple yung strategy na dapat ginagawa. And that is not a new strategy. It is an old strategy.
Gusto mong iligtas ang tao, ang infected yung gamutin mo. Ang tinatarget nila yung walang sakit. Tama ba yun na pag-iisip na yung target, walang sakit yung target mo? Asymptomatic. Kasi we were told na yung virus, all of us carriers. Niwala naman tayo. So, bawat isa sa atin nagdududa, kahit member ng family, yun ang ginawa nila. Di yan niya, social distancing kayo, kahit ngayon nasa bahay kayo, social distancing kayo at naka-face mask. Pakinggan ninyo ito. Sinasabi ng mga German doctors with members all throughout the world, more than 1,000 all throughout the world. COVID is alive. It has no scientific basis. So, we need to say that this is just something to turn around the economy. So in the center is not any health problem. So believe me, the coronavirus, SARS-CoV-2, here, COVID-19 is not the problem. Coronavirus, the SARS-CoV-2 is not a problem. Ganyan mismo ang mga doktor. Bakit hindi siya problema? Yung virus na to dati na eh. The old virus, rinipackage lang nila. Ang problema po, itong nasa gobyerno natin, nagpaloko o nagmiyembro sa kabal, and they are part of the grand plan of control of humanity. Sabi ko sa inyo, sila mismo ang gumawa ng problema. Ngayon, pinapaproblema sa atin. Gumawa ka ng problema, pinaproblema mo sa akin. Lahat na tayo ngayon ang mga problema. Kung hindi ito mga siraulo, anong tawag natin? Real problem is the economy. So this is a good... The real problem this time is our economy. The economy is dying and is killing people. Story for all people in the world, for all people who are now forced to wear masks and as... Ang problema daw, yung mga tao all throughout the world are forced na magamit ng mask. Diyan ako. Alam nga naman makipagbuntalan ako doon sa gwardiya, papasok sa mall. Sasabihin ng gwardiya, sir, sumunod ka na lang po kasi itong policing ito, sabi sa amin, we have to enforce para sa kaligtasan mo, kaligtasan ng lahat. This is the order from the IATF. Anong gagawin mo? Kita ninyo? Pinaniwala po tayo sa mga bagay-bagay na walang Well, we said this before. So these malls are bad for health. We have scientific... Hindi ko sa'yo. The mandatory wearing of face mask imposed upon us is not intended to save lives. Many times ko pong sinasabi sa inyo na ganon. It is to kill people. Siya na mismo. Mga doktor na mismo ang nagsasabi. Why? Napakaraming scientific tawag dito, studies na nagpapatunay, nakakasama. You are suffocating yourself. That is why yung iba nahihilo. Yeah. Studies that show this. We already presented all scientific facts
that showed that these masks are not good for the people, they are not protecting from any virus. They are not good for the people. They are not protecting us from the virus. It's just ridiculous. It is ridiculous. Tingnan ninyo ang mga pagmumukha natin. Nakikita ko nga pag nagdadrive ako. Nakikita ko yung mga tao. Sabi ko, kawawa ang mga tao sa mundo. Ginawang uto-uto. Tama yung sabi ni Tama yung sabi ni Dr. Butang. The intention of that restrictions, the intention of wearing of face mask, it is about control. Sinasanay tayo. Kaya nga paunti-unti siya eh. Na hindi man siya mandatory, pwede niyang gamit, pwedeng hindi. Then comes now the mandatory na siya. Hindi pa makontento face shield pa siya. Ano ang susunod? Well, but what is much more serious, of course, is the abuse of our civil rights. And ang pinakamatindi, mga kababayan, the abuse of our civil rights. Hindi ka na makagalaw. Dito nga sa amin po, pati yung bundok sinara. Bakit mo isasara yung bundok? Wala man doon crowding sa bundok. Ridiculous policy. Ridiculous restriction. Ang sabi mo, you avoid crowding, pumunta ka sa bundok para walang crowd. Bawal din sa bundok. Ang sabi mo, save lives. Kailangan na niya, malusog tayo, kaya hand washing, etc. Pumunta ka sa dagat para yung immune system mo lumakas. Bawal sa dagat. Sinara. And we follow the ridiculous policy. These civil rights are very important for health as well, because it gives you a better feeling, better for your immune system. Pag ni-restrict kasi po yung civil rights natin, you'll not feel good. Pag masama lagi, malungkot ka. Ano sabi ng mga experts? Magkakasakit ka. Lalong hihina yung immune system. Dr. po nagsasabi. Hindi ka na makatravel. Yung mga matatanda, lalong humihina ngayon. Hindi makapamol. Bawal sa kanila. Yung mga bata, ganun din. Iba na yung mga isip ngayon ng mga bata. Hindi makapamol. Kita ninyo. Yan ang gawa sa atin. And in Melbourne, Australia, we see now, from the beginning of August 2020, a lockdown stage 4. What does this mean? And who implemented this? This lockdown stage 4 in Melbourne, Australia means that the people are not allowed to go onto the street here for more than 1 hour for sports, that they were locked down like in martial law from 8 o'clock in the evening up to the dawn, up to 5 o'clock in the morning. All shops are closed over there, only a very few for living. The children, and especially the children, are suffering. The children are not allowed to go to school. We have the same situation here, partly in Germany, and our children are suffering. And this is not based on any scientific facts. I need
to emphasize this again. So we need to ask ourselves, cui bono, who profits out of this? And we see that these are highly criminals, these are oligarchs. Ginagawa daw nila. Sino ang nagkikinabang? Who profited in all this? Alam na natin kung sino nagkikinabang dito. Sa lockdown, sa PPE, supplies, etc. Yung mayaman sila. Habang yung tao, naghihirap. Ginawa nila, Australia, gano'n. In Germany, gano'n din ang niyang ginawa. Sa mga bata, hindi makapasok sa school. Then the young people are suffering right now. Kita ninyo? Oligarchs are not only in Russia, they are in the United States and in other countries as well. And they have these companies, like you said before, they own Google, Vaccinator as well. And I just want to point the thing on the company Emergent Biosolutions, former name Biopod. We have this story that we have a deadly virus or bacteria. We had this story before. It was the same pattern. And I just would like to remind you just shortly. In 2001, we had this anthrax attack with this anthrax panic. And it's very similar to the corona panic as well. And guess what? The same people behind the same company, Emergent Biosolution now, they made the big money out of this. You remember daw niya, sabi nito, you remember niya yung case ng anthrax case? The same company, nagkikinabang niya dito sa coronavirus pandemic. So ginawa po nilang pagkakakitaan, mga kababayan, yung crisis na sila din ang may gawa. Wala silang pakialam na biktimahin po ang bawat isa sa atin. Every family all throughout the world. Wala silang pakialam kung magsara yung negosyo mo. Wala sila. Kaya sabi nila, sabi ng mga doctors na to, COVID-19 scam is the biggest crime of the century. It is the biggest crime of the century. Ang nakakalungkot, inayaan natin na tayo ay mabiktima ng krimen. At ang krimen na to, mga kababayan, naging participant pa yung gobyerno natin. Yan ang nakakalungkot doon. Hello po, Mr. President. Hindi po ako nagsabi nito, ha? Mga doktor po, galing Germany. Sa Germany ba? Describing this COVID as the biggest scam. Naging participant po kayo. Nakakalungkot po ang nangyari po sa atin. Nakikiusap po kami, mahal na Pangulo. Tigilan na po ninyo. Tigilan na po ninyo. Repent. At yung New World Order mo po, you are moving closer and closer to the Antichrist, mahal na Pangulo. Yung mini-mention mo po, mahal na Pangulo, na you believe in the true God, gusto ko na sanang maniwala doon sa iyo. Bumalik ka din sa dati. Ito pong nasamahan po ninyong grupo, godless people. Demonic po sila, mahal na Pangulo. If you believe in the true God, I ask you to back off. Wag po itong New World Order. The New World Order is the tool of the Antichrist to control humanity, including you.
including your family, mahal na Pangulo. Kawawa po, buong pamilya mo at buong mamamayang Pilipino. The New World Order will erase your position as President of this Republic of the Philippines, and that is the future. Kung alam po ninyo, kung hindi ninyo alam, tinapaalam ko po sa inyo. And these people are using this COVID as their tool for control. Hindi ninyo nakikita, mahal na Pangulo. Hindi na po kayo yung you become a rubber stamp of Tedros. You become a rubber stamp of Bill Gates. Inahanap namin yung sinasabi mo noon na you want an independent foreign policy. Hindi na po independent tayo. Hindi na po. We're under control. Total control of. Ay, nagmamando po sa inyo. Si Doki nga po nagmamando sa inyo eh. Parang hindi ka na yung president. Ang president na si Doki. Di man po namin pinili si Doki. Kayo yung pinili namin. Si Doki, na-point mo lang. Ano yung katibayan ko na siya na? Kayo, galing sa bibig ninyo, sabi, itong COVID na to, si Doki ang batas. Oh, you see? Si Doki ang batas. Si Doki, sino-sunod? Tedros. Si Tedros ng batas. So, nagpapatakbo ng ating bansa, hindi na po kayo, si Doki at si the tandem. Si Doki at si Tedros. You surrender the sovereignty and independence of this republic. The whole bureaucracy, hanggang doon sa barangay, yung sinusunod, yung protocol ni Tedros. Pasensya na po kayo, mahal na Pangulo. Napaka-prangka kung magsalita. Pero mahal ka namin, mahal na Pangulo, kaya sinasabi namin ito sa inyo. Sinasabi ko po ito sa inyo. Napakalinaw po sinasabi ng mga experts. Kaya yung suggestion ko po sa inyo, sana, tingin-tingin dan po, hindi yung mukha lang ni Doki, tingin-tingin din sa iba, tingin-tingin. Problema po kasi, kada pagising mo yata, yung mukha ni Doki, 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 Doki. Yun. Bongacious, 250. Yeah. Doki. Oh, Doki. Zombie, zombie, zombie. Ayun, naging zombie. Ano? And today in Germany, the Minister of Health bought 300 million doses of vaccines against COVID-19 from the company AstraZeneca. But guess who is producing this? It's an American company, and same again, it's Emergent Biosolutions, yeah, formerly Bioplot. So we have a you see, the same big multinational pharmaceutical companies ang nasa likod doing business. Mga kababayan, kung sino yung nanakot nag-release ng sakit tulad ng anthrax, sabi nila, this is the 4th time in history based sa kanilang documents. The 4th time. Release sila ng virus,
tatakutin yung tao. The same people na nag-release ng virus, magmamanufacture sila. They're selling the vaccine. Tagal na nating sinasabi ito eh. Pero tingnan ninyo. Ngayon pa lang dinulgar nitong mga doctors. Kailan to? September 10, 2020. Lying, and we need to investigate this, and we need to charge these organized crime. It's nothing else. We have no health problem. Yeah, all data show this. We have a problem with organized crime and in the center of the economy. Thank you very much indeed. Ayos na yun. So, mga kababayan, sabi nito, napakalinaw. Kung may criminal syndicates po dito, tulad ng mga drug lords, mga carnapper, etc. Mayroon din criminal syndicate na sa top, mas matindi yun. Yung mga criminal syndicates dito, yung binibiktima, ordinary people. But this ultimate criminal syndicate, mga kababayan, they're victimizing top leaders of the world. They're so powerful. This world, mga kababayan, is controlled by criminals. So, madaling sabi. So, ngayon, I think na i-deliver ko na po sa inyo yung mensahe. It's up to you to decide kung ano yung magiging actions natin in the future.